usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ug kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna, hatagan pagdugang, apan nang walay iya kuhaan pagani sa iyang giisip nga iyaha. Busa giingon, pagmatana, pinatulgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo ug kahayag. Ang kabantog, gahom ug mahandi lumalabay lamang. Sama sa hangin nga humani mo matagamtam kalit lang kining mawala. Walay bili ang kinabuhi nga puno sa kabantog, gahom ug mahandi kun wala si Jesus sa imong kasing-kasing. Ang pagtuo usa ka mahinungdanon nga gasa sa Ginoo. Busa ang pingi gayud kini kay mao kini bugtong bahandi nga dili mahimong kawaton sa uban. Karon ni kining bubong sugilanon nga nagulagway sa atong tema, Fame. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Bless me, Father, for I have sinned. Sa man mga salanak. Pans, wala nang mahugnoong akong kalibutan. Sa una, naapa ko yung mga amiga nga naagayod para nako. Si Rhea ug si Carla. Si Carla mo ang sweet, gentle ug kind namong tulo, while si Rhea ang expressive and confidently beautiful. Maglingaw-lingaw mi, magduwa-duwa ug magtinabangay kung unsay problema sa usag-usa. Mapa love life man na or sa pagtuon. Makahinumdum ko na bisa na klase, hilig kaayo mi magbinuang, kay tupad naman mi. Inig lunch, mga on migdungan, og kining tanan, nawala tungod sa usa ka panghitabo. Confidently beautiful. Maglingaw-lingaw mi, magduwa-duwa, ug magtinabangay kung unsay problema sa usag-usa. Mapa love life man na or sa pagtuon. Makahinumdum ko na bisa na klase, hilig kaayo mi magbinuang, kay tupad naman mi. Inig lunch, mga on migdungan, og kining tanan, nawala tungod sa usa ka panghitabo. Hi guys!
dili nagsugod ang tanan og pagkahugno. Sa pag-abot og 2017, nisikat og pag-ayo akong usa ka classmate tungod sa gitawag nga vlogging or video blogging. Tungod ni ana, nisikat siya og maayo sa social media. Niining higayuna, nisuwaysad ko sa paghimo og vlogs. Nindot ang resulta. Sa tabang sa akong mga amiga, ginotis ko sa usa ka famous influencer and travel vlogger, si Megan Hamil. Usa ka adlaw, giimbitar ko niya sa usa ka coffee shop. Hi, Meg. Nice to finally meet you. Nice to finally meet you. Anong makipagkita ka na ko? Well, I was hoping that we could do a collaboration together. I've seen your vlogs and I think it would be really great for my brand to include you. So what do you say? Oh my gosh. Sure. I really want to have a collab with you, no? What to ba sa akong feeling? Excited na kulbaan nga ambot lang. Oh my gosh. Alright. I can't wait. Thank you very much. Ay, wait ha. Hello? Maling. Yan, nanagutahas cafe kat nagtabi naming mic. Yan, nisugot na siya. Wait. Padung na ka? Sige, wait lang minimo. Si Maling to? Oo. Usasad sa mga one of the best vloggers in the Philippines. Yes. So she's also going to be part of our team, the team that I'm trying to make for the three of us. So yes, my I'm gosh, very happy that you're going to be part of this. I'm really excited for you to be part of this because my plan is me and Maling naman, diba? So I think we have room for one more person and ikaw jud ang perfect person para sa third. Thank you very much. Mike, ako, Muffling. Maling? Muffling. Oh, Hi. yan. Ako vlogger din. Kaya, my God. Okay? Okay. Ako vlogger din, gaya niyo. Ay, okay. Yes. Maintindihan kita. I can understand. Yes. Kasabot ko. Kasabot ka. Okay, so... Diba? Nice? Do you like it? Yes. Diba he's perfect for a third member? Excited. Ako po, excited na po ko. Very cool. Okay, so when do we start? Pagka humani adto, na-hook na ko sa pag-vlog kauban nilang Megan. Hi! Ako, Muffling. Hi, it's your girl Megan. So we're here again for another episode of M&M's. But first, we have another surprise for you guys, right, Maling? Opo! Yes. So for our surprise, can you please show up? Show up! Yeah, hello. So this is our newest member, Mike. So we found him. He's a viral vlogger now. So we got him to be part of our team. So you're gonna be seeing more of him in our vlogs. Yes. Yes. Oh, we're back! We're back with another video! Nami Cabron sa Mount Everest. So what are we doing here, Mike? We're just gonna stroll around. Yes, stroll tayo. Alik kayo, Come on. kaibigan. Woo! What are we seeing here? Actually, we're here right now at Mount Everest. Nagkadugay, nalimtanan ako silang Rhea o Carla. Wala na ako nakiguyog nila kay nabisin ako sa pag-vlog ug sa sigig kita nilang Maling ug Megan. Wala ko nakahibaw nga gipasakitan na diin ako sila. Mike, saan ko na ipag-solve dili, Mike? Ano nga na? Manam ko alang so good. Kau di man ka maminaw, tanaw, di na ka so. Sige na, Mike. Karon ra bitaw kanila. Sa mukha, ay lawi man na lagi kung buhat, ana lagi. Sa mukha. Ay, kung sigsulod na ako, Bri. Awa, Dri. Mike, friends ta, Mike. Dugay na tao, friends. Gano'n mo ka ka na mo, Carla? Ano sa mga ka? Sama mo kayo sanan, please, makaguba mo reputasyon. Hawa. Wala ako kabalo na sa niya nang higayuna
Ako nang gitaliktan ako mga tinud-anay ng mga amiga. Kadugayan, naghinay-hinay og usabang akong batasan. Ni samot na kong pagkalaagan, akong pagka-party animal, wala na ko ipaki sa academics o ang naa sa akong hunahuna pirmi kay magsigig laag. Oh, unsa man ka, Mike? Untang na ka? Ah, sige, uwi there, uy. Oh, Mike! Oy, Mike! Sige ba? Ko ka anan midterms ni mo, oy! Chill ta, ha? Chill ta! Kami isip mo, wala man ka ba sa hipin. Oh! Sige na, Mike. Sige, okay tayo finals. Oh! Oh! Yeah! Mike, sige na, Mike. Yeah! Hapit na kumabunda. Uy, guys, habong mo? Ha? Hagbong? Sa may pakili mo. Nagdaan pa kami sa mga career friends. Lo, ano malita kay ka? At least sikat ko ikaw. Aw maayo, ato si mga vlogger friends patapang. Alina Carla, dako pala nagsamot yung ulo. Sige! Wala ka mo! Ako na kinahanglan ninyo. Huwag mga gwapa na, bantay lang mo. Apan sa paglabay sa mga semana, nagkaubos akong grado o nagkaguli ang akong pagskwela. Nagsigi kog tawag nilang Megan og maling apan wala response akong nadawat. Nisuway kog tuon sa akong kaugalingon apan di na ako makaya tungod sa kusog nga tintal sa internet and vlogging. Ni abot sa punto nga nahagbong ko sa akong klase og si Rhea ug si Carla nakapasar. Niabot na pod ko sa punto nga wala na ko kabalo kung unsa akong unahon ang pag-vlog ba o akong pag-eskwela. Niining higayuna, wala na ko'y lain maduulan pa, kundi ang Ginoo mismo. Go, my son, and walk the path of God. Lord, thanks for one more chance. Kung atong tukion, kung gusto ba o sayop, nga mangandoy kitang mahimong sikat, kini ang angay natong basihan. Sa 1 Corinto 10:31 nagingon, pusa kung mukaon o muinom kamo o magbuhat bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Kini ang himuon natong sukaranan sa atong mga tinguha nga mahimong bantugan. Pangutana ang imong kauglingon para asa man kining akong pangandoy. Sa akong kauglingon, alang si Maya sa Diyos. Diya sa buwan 6, ato mabasa nga si Jesus ipakaon og 5,000 ka mga katawhan. Iyayo niya ang masakiton. Tungod ni daghang milagro nga iyang gihimo. Ang mga tao bituo gayud nga siya gamhanan. Kaandam na silang magpurong-purong kang
Hesus o korona sa pagkahari. Pansiya mi palayo sa pundok sa katawan. Ngadto sa mingaw nga bukid aron magampok. Sa 1850 nagingon, wala ko magtinguha nga dungog alang sa akong kabalik. Si Hesus mo ang atong sumanan. Usa ang iyang tinguha, usa mo atong tinguha. Kung atong tinguhaon nga ang atong kasing-kasing kanunay magpaupsanon ang Ginoo bisaag iya kitag ibayaw sa hustong panahon. Ug sa Santiago 4:10 nag-ingon, pagpubos kamo sa atubangan sa Ginoo ug bayawon kamo niya. Kung makita sa Ginoo nga kita iyang magamit, kung ana kanako ang kabadtong na iya gyud kini ihatag. Way laing itinguha ang Ginoo kun dili ang atong kaayuhan lamang. Busa usalik kita nga iya kitang dadon sa kinatumyan sa atong panganib. Ngayon, ako namang nahatag og nasulti ang tanan nga angay kung iksusulti, halabusak na man din ay numero din sa us. Sugdi na ninyong dukdok inyong mga cellphone. Sugdi ninyong pagpadala ang inyong mga pangutana. Aron na amo sa matubag tayo. Daghang salamat. Shalom. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at MP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Hello, may hapon ka natong tanan. Laing usa ka oras ug tunga ang atong panag-uban karon sa atong programang Paghigmata. So welcome, stay put. Wala ro si Tatay Dodong, probably in a few minutes mo join siya. Depende sa oras, pero magpadayon lang gapunta sa ato ang programang Paghigmata. Sister Cheryl. Maing hapon ka natong tanan atong mga suki dinhi sa atong tulumanon, paghigmata. Kuha na inyong tasa, kutawa na inyong kape. Unya, salamat kaayo sa inyong pagpadayon kanamo dinha sa inyong panimalay karong hapuna.
Unya, nindot kay niya itong pagkahisgutan karon kay tungod maghisgot kita bahay tungod aning fame. Kay daghan kay irong gustong ma-famous. Kay kanang fame mao nang ma-famous na dayon mao nang tanang tao ron gusto kaayong mag-vlog, gusto kaayong maghimog TikTok, gusto kaayong maghimo og mga tanan na lang nilang mga gimbuhaton, manglaba, maligo, magluto, magunsa din halaga sunod-sunod ang video kay gustong famous nga vlogger kay aron madato sad. Amen. Kay ngano kaning ma-famous gani ka naa sa dinha ang mga lingin nga katarungan, di ba? So kini di ang mga butang sa kalibutan, especially ng pagkabantugan, di ba? So appeal yun diha sa the fame is included in the seeking of power and money. That's true. Unya ato gining hisgutan karon. Unsa man nang ma-famous ta? Maayo ba or dili? So usa ta mo pa dahil, Sister Cheryl, atong panumduman ng atong mga viewers karon nga makahimo na mo kamo og appeal din sa atong programa kay doon na tayo phone patching karon. Oh, wow! Oh, so pwede na mo manawag dire kanang number nga ipakita diya sa atong screen. Tawagi ka na og mahimo na mo appeal dire ka namo. Pero ato lang sa ipahinumdom nga ato lang ni siyang dili nato tas-on kay para accommodate nato ang tanan kung kinsa mang callers. Yes. Okay. Alright. So, maayo ba nga mahimutang famous? Maayo ba o dili? Ikaw, Brad Alan, maayo ba nang mahimutang famous? Atong ibase dito sa gisulti na ni Tatay diha sa 1 Corinto. Atong sugdan diha sa 1 Corinto 10:31. Unsa may gisulti? So whether you eat or drink, sa imong pagkaon o sa imong pag-inom, sa bisan unsa may mong buhaton, buhata ka na alang sa pagdaig o paghimaya sa Dios. So ang ato adi ay nga himuon gyud unta isip mga Kristiyano, isip mga Katoliko, kung doon naman tayo ituboy, dili ang atong kaugalingon kundi ang Dios lamang. So He must increase, we must decrease. Jesus must increase, that is in John 3:30. He must increase, I must decrease. So kung doon na may angay na itong ipahimong bantugan, kana ang Ginoo, dili kita. So, ang tao nga magtrabaho sa iyang pagkabantugan to become popular and famous, kay kaning popularity o kaning fame, gadamang yun ni sa ako nang gikaingon, nagdaog lingin nga katarungan. The more popular you are, the more or the higher your talent fee. Para bitaw ni Kwan, very popular man karon si Taylor Swift. Mao na nga karon gani gi project na ang yan income tungod aning iyahang tour karon, no? Gi-project na at $9.3 billion. Wow. Wow. So that's a wow. Pero in fairness, Sister Cheryl, there are people who have become popular not by its own design. Dili kay kunod sa kwarta. Kuno doon na sa tao nga mahimong inila tungod sa iyang dedication sa usa ka buluhaton nga ni-excel siya pag-ayon niya nga buluhaton o kana whether it be in sports or in other forms of art nga nahimo siyang bantugan tungod sa iyang paggamayng laki usab. Pero dili kay tungod gusto siyang mangwarta. Yeah. Pero doon na sa popularity nga na mo na infamous, no? Na nahimong popular tungod kay sa batik nga kuan, nga dungog. Pananglitan. O kana siyang tawhana, killer man na. Or kana siyang tawhana, adik man na. Or kanang bayhana kay and many other things that we sometimes hear
about what people say na famous tungod sa dili maayong mga butang. Ana, para sa kanako, Sister Cheryl, dunay angay kahadlukan gay nga popularity. Unsahan man? Kanang gamito nimo ang Ginoo sa imong pagka-popular. Kana kulba kayo na. No? Oo. And we now see that in the news. No? Kinsa man katong nakapahimos pag-ayo, paggamit sa ngalan sa Dios nga kunuhay ang mga kalihukan para sa Ginoo apan lain day katuyuan. Personal di ay o for selfish motives. Kana lisod sad ng istoryahon, no, because when we use the name of God in vain, kulba sad na. Oo. Diba, Mo no? na pinakakulba. Kay di lang ka masayod kung unsay sumbalik unya nimo kay ang wa ra ba sukod kung ang Ginoo na may mulihok. That's true. So if we are going to talk about fame, naagid tingali na yung mga advantages o disadvantages. O unsa may nindot anang ma-famous ka, Brad? Well, for one, kung inila ka na kaayo, tahuron ka na sa mga katawhan ug tuhuan ka na kung unsay may panulti. Yes, pero kulbasad na. Kay kung muadto ka og shopping mall or muadto ka og merkado, dumugod sad ka. That is the price of popularity. Yeah, and so those who are famous cannot go out to the mall like Yes. like we do nga muadto ra ta bisag Incognito. incognito pero kana sila kung musuroy na gani kinahanglan nagmag-camouflage. Yes. Kinahanglan nang magkaw. Like for example, ang atong head servant sa Oasis of Love Manila, si Giselle Sanchez. Sister Giselle Sanchez, og mulakaw, although maglakaw siya, naka-gym ang naka-leggings, unya say nga nani, gym attire niya at that time nga nagkuy may naka-sneakers pero nag-ana og cap kay or dili ilhan niya doko gyud niya with really dark sunglasses. Yes, dark sunglasses. So kini usa ni sa mga gimbuhaton ni atong mga famous kaayo kay aron dili mailhan. There was even one very famous guy in the US, a multi-billionaire at that, musod og refrigerator. Kumulakaw kay di gyud siya gusto magpaila. And that weird. Yeah, and then when you are very famous, you need a lot of bodyguards. Oh, bodyguards kinanglan duna kay Security nimo. Yes. Mauna nga daghan kaayo mga royalties, mga dagko kay mga ranggo. They need bodyguards. Imagine sis, maibog man kita usahay nga kuyawa na prinsipe, prinsesa nasa royal family. Pero kung imo naon makalakaw-lakaw ka rin sa bisag asa, no? Dili yun. Siguro makaadtos lag laing-laing lugar din kay doon naman sila kwarta, makabiyahis nag-asa sila gusto mo bakasyon. Apan pag-abot nila dito, what kind of a life will that be? Nga kadalingin, uy! Yeah. Tinuod na. And then, I remember there was a princess that came to Cebu kay muadto sa Oslo. Niadto ba sa mga whale sharks? Butanding. Pag adto niya sa Butanding, I think ni-link up gyud gyapon sa consulate office dinhi. Gi-incognito gyud siya. Ningadto ra nilupad og balik pero ang security adto and make sure nga wala dili siya nailhan ba. That's difficult. Pero ang atong hisgutan diri Brad, ato na mo na hisgutan. What are the advantages? For sure, dili ka ma-famous kung famous na gani ka. That's the mention, you mention it, the influence. So you can say anything and then people will follow. Even the way you dress, ang imong goggles nga gisulob, ang fashion nimo statement, gisunod-sunod na sa mga tao. In fact, I learned about Heart Evangelista, for example, nga nagsulob og glasses, unya daghan kay namalit og preha sa iyang glasses. So dako kay galin ang naninda atong glasses nga iyahang gisulob.
So, that's one thing. And so, tungod ana, nahimo silang product endorser, Brad. And then when these people become really famous and they endorse products, of course, they get paid. They get paid by the millions. And so, when a person endorses products, kay katugan is Michael Phelps, mo endorse ra og goggles, mo endorse ra og food, or even when he eats chicken, nanay endorsement fee, and they come by the millions. So these maingon na to perks of being famous naasa din ha. Pero if we're going to talk about the disadvantages, naasad. No, kay di naman gyud ta kagawas-gawas, di naman gyud ka kagawas-gawas og sayon without camouflaging yourself. That's true. But if we are going to look at a life of a Christian, for example, Jesus himself, atong tan-awon, Brad, was Jesus famous? He was. As a matter of fact, he was very famous that he had to hide even hide from the crowd. And then I remember Jesus also would often say, "Shh, don't tell anyone." Yeah. Because he didn't want to be really known. Di siya gusto masayran sa kadaghanan nga mo tumingon siya nga dili ka magsaba. That is one example, very good example of being popular by circumstance. Yeah. Di man niya tuyo, pero it was because of our Lord's kining yang trabaho ba, his line of work, sa healing, sa miracles, sa exorcism, miracles. So that made him famous. Even without him wanting to be famous. Yeah. Kaya gusto mo siya mutabang. That made him famous. Mo lagi na nga ingon ta nga daghan kay mga reasons behind being famous. Pero ang pinaka tan-aw nako, ang pinaka bantayanan niya na ang imong intensyon di nahimo kang inila or bantugan. Kung ang imong intensyon nga mamahimo kang bantugan kay duna kay inner motives ba, pananglitan, mudagan ka sa politika. Syempre, kinala inila ka. Mudagan kag So ang uban na mag-advertise gyud aron mahimong famous, magpahimog daghan kaing tarpaulins, magpahimog dagko kaing flyers, manghatag og unsa pa na dinha nga nakapilit ang ilang pangan. Amen. Di ba? Kaayo. And so they get into marketing schemes to make themselves famous. Mao na ang kinahanglan sila mas-starring sa newspaper, mas-starring sa TV, mas-starring og diin-diin aron mahimong inila. Pero Brad, dunay in 1966 this guy is very famous. John Lennon, remember John Lennon? Yeah. One of the Beatles. Yeah. Unya sikat gyud itong Beatles sa una. Kinasikatan to sila before. Were they more sikat than Elvis Presley? Or way kalupig nila at that time in 1960s? Yeah, probably because there always is a season manggod. When you talk about popularity manggod, doon naman yung kay panahon sa nimo. Oo. Tinuod na, doon na yun na panahon. Unya ni ingon is John Lennon before, the Beatles is more popular than Jesus. That was the start of their demise. More popular. Because how could he say that? At to panahon na sikat sila kaayo. Pero na papas, na wagtang, mao ni giingon nga, dili gid maayo nga manghambog og maayo bitaw kay at the end of the day ang tao matapos ra gyud ang kinabuhi. Amen. Maski gani wa tuyo abot lang by coincidence ba kini? If you notice, Sister Cheryl, ang katong mga tao
nga inila kay sa tanan, bantugan kay sa tanan, popular kay sa tanan, sikat kay sa tanan, they ended up miserable. Nga naman, kinsa man, Superman. Yeah. Kinsa may nailan mo Superman sa salida? Christopher Reeves. Yeah. And what happened to him? Na aksidente lang, pagkaluoy, ang imuhang panlantaw niya ba nga Superman siya ba imong nailhan niya pagkahuman di ay Contrast, naka-wheelchair no? na. Contrast. Oo. Oh. What Almost like happened to- paraplegic. Yeah. What happened to Muhammad Ali? Same thing. He was so famous and yet before he died, grabe na kayo iyahang Parkinson's. And all of those things, katong Beatles, mo gyapoy nahitabo. So, ganing mukuha ka sa, no, I'm not saying this nga, maog yun ni siya, this is just my own opinion, humble opinion. Ganing mukuha ka sa lugar, lugar sa Diyos ba? Nga angay gyud mong ibutang unta diha sa pedestal ang Ginoo, unya ikay mahimong mabutang sa pedestal. Delikado kay sa tanan. And we're talking about karono, sikat kay sa una, isog kay sa una si Kibuloy. Right. What's happening now? Siya na nagtago karon. Yes. No, all of those things but dunag yun na siya ay Consequence. consequence. That's right. That's the word. Do not generate consequence. So, let us be very careful about that. As a matter of fact, kaganinang buntag, nakadawat kong message sa mga group chat, sa mga kaubanan sa una sa kolehiyo. Ningon dire, alin dito sa tableta na ito ang kukuhain nyo? Ang doon na dire gibutang sa iyang picture nga blue o red capsule. Niya, sa red capsule, ningon din siya nga dire, pwede kang bumalik, if you choose the red capsule, gibutang dire, pwede kang bumalik sa nakaraan at ayusin mo ang mga nagawa mong mga pagkakamali sa buhay. Okay? Muna, kung mukuha ko no ka sa red nga tablet or capsule, unya sa blue capsule, 10 million pesos in cash imong madawat. Asa ko na imong pilion. Unya, you're talking about a group of people, senior na kay, kauban mga senior naman. Mabot ka sa edad, asa may mong pilion. Ang capsule nga mobalik nimo sa panahon para imong tarungon, pagbalik, imong ayuson, imong tuliron ang imong kahiwian nga nahimo sa una, o kaning kapsula nga muhatag nimo og 10 million cash, asa may mong pilion. Yana. So, Unya, akong gitubag kay just by kuan ba? Ito naman ko usan ningon. Retired na ta oy. Ari na ko sa blue para makakwarta lang kog 10 million. Yeah, Ano din okay. siya. So, ningon ko ako gitubag, no? I was just trying to get their reaction sa ba. Ako gitubag ha. Daydreaming conditions. Daydreaming because that can never happen. Kinsa may hatag mong 10 million diha. Ya kinsa man say makapabalik nimo sa imong kagahapon para imong tuliron ang imong kahiwian. That's impossible. So ningon ko nila, one thing is for sure, we're all gonna pass away. Going back to relive the past can never happen, for sure. Di gonna mahitabo. And what happens after spending your 10 million? There is no saint that has no past, no sinner that has no future. That's Saint Augustine of Hippo. Then, don't look down to choose which pill to take, red or blue. Let us look up instead and be reconciled with our Lord, that we be secured in the next life throughout eternity. Sa atong pangidaron karon, dili na ta magunahon na ni Ana eh. maghunahuna gyapon ta nga mahimot ang famous. Karon ay mga bata nga mga vloggers nga mga bata tingali ma-famous pa na sila pero it depends on the upbringing of the parents also kung unsaon paghatag og value gyud. Kay kung dili founded sa maayo nga
nga ang kanibang values ba unsa man pag-explikar aning values Brad kay ang value gani kwarta people forget that relationship is more important than money. Yes. And God is more important than money. God is more important than fame. And Christ, if we think about it, si Christ, siya na gyud ang anak sa Dios Amahan. Giunsa man niya pag-demo dinhi while he was alive? Did he demonstrate that we need to Be wealthy. be wealthy, to be popular, to be known, ana ba? Giunsa man niya pag-demo ang kinabuhi supposed to be. To start with, he was born very, very, very poor. Pagsugod palandaan. No? Unya, mo na kung makita sis ba, dili ba ka kini entrapment sa kaaway? Kini ganing the call of the times. Sa una, mahimo kang sikat naka sa music, mahimo kang sikat kung kining artista ka. There are so many entrapments of the world na makuha ka sa kalibutan ba, makalimot ka sa Ginoo ba. Tanawa ra gud. Sa una, dili na basta-basta nga mahimo kang inila, dili ka basta-basta mahimo kang kining bantugan. Pero karon it's so easy through the social media, through the internet. You were just saying, maski batang gamay mahimo ng sikat. Yes. And that can be monetized. Yes. No? And even dili man tanan ngilad. Kay doon na may mga pamilya nga doon na gyoy talent sa music pananglitan. Tibok pamilya ang amahan, ang anak, naghimos la og band, unya nahimos lang sikat, nahimos lang inila. Okay ra man kay nastanan. Kay that's one way of improving our lives also. But then we should be very careful. Very careful kay ana na namusugod diha og gimok ang mga tentasyon sa kalibutan. Yes, because being renowned kani-ganing uban bitaw nga mga sikat kaayo unya mukalit lang bitaw ka-plunge ang ilang popularity, they suffer and go into depression because they don't feel anymore like needed. Mao na nga problema sad sila kay ang ilang kasikat kaniadto dili na pareha ang ilang kasikat panaltan karon dili na parehas kasikat kaniadto. You know what I mean? Yes. But there's only one name that endures forever, and that's in Psalm 135:13. Wala man gyoy bisan kinsa nga mulungtad. Bisan unsa pa kasi at there are some actors and actresses nga nahimo tingali nga icon for a little bit. A certain face sa mga katuigan nga dinha gyud sikat sila kaayo, no? Like for example, I remember Gloria Romero in the film industry. Sikat gyud kaayo, no? Susan Roses, sikat kaayo. FPJ in the Philippine movie industry. But how are they now? Naana mo yung mga bag-ong mga pangan nga mo sulbong. Yes. Oh, so dili gyud ang name forever niya mao na nga gitudluan gyud ta nga usar gyud ka name. Yeah. What's even tragic is kay doon na niagi pagkasikat na pag-ayo nga dili nila madawat ang pagkadaon nila, maghikom na lang gani. Yeah, that's true. Ilang kutlo nilang kaugalingong kinabuhi. Where is Whitney Houston? That's true. Ang hitabo ni Whitney Houston, pagkaloy, pagkanindot ug talent, pagkasikat niya, but he was maingon tag na-consume yun siya sa kalibutan ba kani-ganing murag gikaon sa kalibutan ba gikaon sa bakunawa. Grabe oy, gilamoy sa bakunawa. dili lalim. Only recently usa ka artista sa diri sa Pilipinas, si kinsa tong amahan ni Jano Gibbs, Ronaldo Valdez. Yeah. Kasi naanad manggod sila kasikat ba
sikat kaayo niya, inila kaayo niya, ni kahuman, mawagtang ang dayon ang ilahang dako kaing pangan. Bisan gani sa artista, mabiling ba ang billing. Because when they are in their prime, starring yun sila. But then when they age, they go into father role or mother role. Niya kung maingana na gani na, dili na ikaw mo ay starring. So munaog sad ang imong billing, munaog sad ang bayad. Yeah. But those who were famous before but are founded on the Lord, That's true. they just they age gracefully. Na wala good. Well, you can mention names, no, na even sa Philippine cinema, doon na may katong mga Diyos noon ba nga naagyod ang ilang kasing-kasing nagay sa Ginoo, dili naman na igsapayan kung edad na juga kay makadawat naman ka sa imuhang sa imong kahimtang. Pero kining ato ang bantayan. Labi na ng mga sexy stars. That's true, short-lived kayo. Short-lived kas tanan. Mahugrag footnote. Yeah. Kanang magsalig sa ilang kagwapa, magsalig sa ilang pagka-macho, magsalig sa ilang pagka kalibutanon kay sa tanan ba? But you must realize, we must realize that everything ends in this world. There is nothing forever here in this world. It's There is only God. one forever, the name of the Lord that Amen. endures forever. In Psalm 135:13, only the name of the Lord endures forever. So walay nga ni bisan kinsa nga mulast till eternity. 135:14. Atong 13. basahon 13. Atong basahon sa Binisaya gyud. So 135 versikulo 13. O Ginoo, ang imong ngalan mulungtad sa dayon. Dili ka makalimtan sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo lang. Ang Ginoo ra gyud. Because He owns our breath, He owns our life. Huwam ra man ta dire. Diba, Brad? I'd like you to please, Brad, go to Psalm 49:17. Okay, let's go to Psalm 49:17. So, Psalm 49:17 here says, kay dili niya kini madala, inig kamatay na niya. Dili mo uban kaniya ang iyang bahandi ngadto sa lubnganan. Bisan matagbaw ang tao ni ining kinabuhia, ug daygon siya tungod sa iyang pagka-malampuson, mamatay gihapon siya, ug mutipon sa iyang katigulangan didto sa kangitngit nga walay katapusan. Dito sa abog diin siya gikan. Hallelujah. Diin kitang tanan gikan. Diba? Nindot siya kaayo, Brad, nga walay ang bahandi posibleng lain ay magplano ana. Yes. Unya ang katong sa bersikulo 20 atong isumpay lang sis, nindot kasi ang pagasultiha kay ningon dire nga dili makapugong sa kamatayon ang kabantog sa tao. There you go. Mamatay gayod siya sama sa mga mananap. Mauna din. Parihar at nagdagatan tanan. Yes. Unya sa ato pa ang pursuit of fame and popularity is just simple vanity. Vanity. It's like catching your own tail. Oh. So, mao na siya mga igsuon. Ato lang gisulti na, atong gisgutan na. Kay, sa mga panahon karon nato, sagad ba ni nga nitabo karon sa mga batan-o nato? Well, understandably, pag-eskwela nato, kinsa may mga ambisyon kuno nga maglisod-lisod. Kinsa may mga ambisyon nga dili magmalipayon. Kinsa may mag-ambisyon nga mahimong pobre. Lahi man gyud atong ambisyon. Ngadto man gyud sa pagkabantugan, ngadto gyud sa pagkaadunahan, ngadto sa pagkagamahanan. Mao man gyud ang ambisyon sa tao. But this should be tempered by our faith in God. Yeah. Unya to, kini siya, Brad, kay
ang tanan nga katigayonan mawa ra man no. Let's go to Matthew 6:19 to 21. Matthew 6:19 to 21. Kay this will guide us kon unsaon man di ay, unsa man dayong klase nga bahandi ang ato man dayong tigumon. Dili man tong bahandi nga waray antaya ra mamukaon. Akong basahon. Okay. There is Mateo 6:19. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta kay tay-an lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit, diin walay taya og anay nga makakutkot nini og walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi at usab didto ang inyong kasing-kasing. Naghisgot ta aning bahandi kay kasagaran sad, even if we go to the remotest barangay, katong mga barangay dito bukiran na nga layo-layo na gyud kay sa layo-layo na kay sa kanang syudad or dito lang sa mga lungsod-lungsod, makita gid nato nga kung kinsay dunay kwarta dito, maunay inila dito, maunay famous dito. And so when these people run for office, political position pananglitan, mao gyud kasagaran ang makadaog. Nga naman, kay pwede nila mapalit ang kabubuton sa tao. Diba? So, which is, maingon nato nga dili kaayo maayo nga pagkagamit sa bahandi. Kay gibribe man, gigamit ang baong bahandi, pagbribe sa uban aron himong musamot kay nila. Kay nahimo naman noon, naghupot naman noon og gahom o katungdanan sa pagsamot sa ilahang popularity. Pero na may mo taon na sis, ako din sa nga gitagang kong blessing sa Ginoo. Kasalanan ko ba na binibigyan ako ng Diyos ng sasakyang panghimpapawid? So, yung ani man siya, mo lagi itong isulti. Kung mga ambisyon ng tao, adto man gyud sa pagka mas maayog kahintang. Pero kining tanan, igsoon, should be tempered and should be in the context of God's will for us. Kanang di ta makalapas ba sa mga sugo sa Dios, mahiuyon kita sa kabubuton sa Dios. There was a discussion we had here dihay usa ka hapon, usa ka programa nato sa paghigmata nga ang gospel about duplicity and about hypocrisy. O niadtong even if kita dinhi Brad nahog og kana bang kita mo'y angkor ni ining maong tulumanon paghigmata, pero makaingsuunan na mo diya sa kahinginan dinhi ning programa nga walay script nga gituman, kining panag-ambitay lang sa mga hunahuna may tungod sa topic nga gidiscuss. Nakat-on ko Brad niadtong hapuna, unsa jud ang tinuray meaning anang hypocrisy o duplicity. Kini bitaw ang dungog gani musangit gani sa tao ug dili mo diretso sa Ginoo, dinha masuko ang Dios gayud. Masuko siya kay dili man makatarunganon nga ang tao mukuha ni anang maong pasidungog nga siya mismo nang huwam rasad og takna og gininhawa sa Dios. So ang tanan gyud nga pasidungog should all be returned to God. Amen. Dinha ko nakat-on nga ay mao di ay meaning anang duplicity, mao di ay meaning anang hypocrisy. Kung tinipigan nagpahipi ang maong gimbuhaton or ang nagpahipi di ay ang imong tinguha nga ikaw mo'y daygon
ug ikaw may pasidunggan, dinha mauna dinha ang hypocrisy, mauna dinha ang duplicity, kay ang tanang pasidungog, ang tanang himaya adto ra gyud sa kinsa ang tag-iya nga mao ang Dios. And this can be very subtle. Yes. No? Yes. Di ka makamatikod kay niini. Mga igsoon, sa atong pagdiskusyon ni ini mga butanga, wa magpasabot na kami Perfect. libre mi ni anak. Yes, yes. We are not perfect. As a Kini- matter of fact, we even learn with our reflections also. Amen, amen. Unya, Brad, kini nakatunan ni nako nga usa ni siya sa magbitad sa natong tanan nga naningkamot nga mo elevate spiritually, kining gitawag og secret pride, kana bitang sikreto bitaw siya. Unya, for example, no, kana bitaw duna kay nitunol ka og hinabang. Unya, dito sa kapilya, gusto jud ta nga ang atong nga dito na starring, unya at the guise of accounting. Yeah. Nga nganong wa man to gisubay, pero ang gusto god, oy, kay ngano, wa man gisgutan ako nga og pilay akong gi-donate, kay gusto ta og pasidungog. Nga napay mga daghang pa kay ng mga intricacies kay pananglitan. Di ka gusto nga ibutang imungan. Okay na. Pero kusog kay kamunay nga nagutang ibutang sa niya. Di ba? Kanang makaingon ka ba nga wa lagi ka gusto, dili lagi ka gusto mapasidunggan, dili ka gusto mailhan apan kusog kay kamanaway sa uban nga gipasidunggan. So that's another form. Yeah. No? So Inuna. pagkadaghan nato og Unya mga bantayanan. kanisad ang secret pride, kana bitaw ang kagusto bitaw nato nga kanang mobalik ang dungog bitaw. Unya, kung ana siya kanang sikreto na, sikreto. Wa na magpa-pretend ta nga uy di ayaw. Ana pero ayaw. Pero deep within na ay nagkuan din na nagumido nga nganong di man to gi kuan, nganong wa man to gihisgutan, nga wa man to gi-mention. Ay man da ito. Ana. Unya gusto gyud nga daygon. Gusto gyud nga pasalamatan. Katuloy akong gihimo. Oh, ngano di ito. Bitaw no? Unya, ay brothers and sisters, ako mo ang kunyug ko, nag-guilty ko ana in the past, pero kamauna kong mo identify ron. Hilom, secret pride. Keep quiet diha, padaplin. Unya dayon nindot og mo exit ra ka dayon kay dili ka gusto nga musangit pa ang pagdaig dito nimo, kung di nindot og ang pagdaig adto gyud sa tinubdan sa imong abilidad pagtabi. Dito gyud mo pauli sa naghatag ni ana. Oo. Nya dili nato saipon sa pagsabot. Kay do naman gyoy di man gyud na malikayan nga madaig sa kasataw. Kasi imong gibuhat panangitan. Dunay mga butang nga imong gibuhat nga maayo jud kay sanan nga angay raw usab daygon apan sa pagdaig niya nga ana kanay mong gibuhat nga maayo. Di gyud ta mopakyas unta sa pagpasidungog usab sa Ginoo. Amen. When you do in anything that you do, we must do it for God's glory, God. Hallelujah. Oo. Unta ba ana? Ngun ana gid unta. Yes. Mauna nga nindot, because sometimes na ako'y kuan Brad no, kanang na ako'y i-appreciate nga tao no. Kunya maingon jud ko, wow, I admire the glory of God in you. Amen. Oh no, I admire the talent that you have. Is glorifying God, and it's God's ang gihatag nga talent. I appreciate the glory of God in you, the talent that God has given you. Ana akong isulti kay sahay kung ato kong idirekta sa appreciate Kana kung Diyos no nang iyang gibuhat. Doon na sa gilgid kaysa nag-abilidad pero dili man Diyos nun. Nyo sa man mo paghimo, unsa man pag-ingon nga I appreciate the glory of God. Kani this is really amazing no nga
naa say usahay Brad ka na may tag infamous niya badlungo na kayo. How can we like also say something? I appreciate what? No, it's not appreciating because when you talk about infamous people, so you get to identify kung sa man iyahang naka say mga dagko kay sayop nga nahimo mga klaro kay tanan. Himo naman siya panag-ingnan nga mao nay angay likayan. Make it a lesson to everybody. Make it a lesson to even us, no? Nga sus taon mao nay nahitabo ngilngiga ni pagka banggiitan gyud ani niya, banggiitan kaayo ni siya nga mamamatay tao nga wa gyud sa masakpi 20 na katuig. Lagi unya mauni nga even this secret ra siya, pride, there's that pride in us that does not say anything, pero mag-amping gyud kay in Romans 5:10, in Romans 5:10, mura ni siya og kana bang nagbantay ra ba kinsa iyang lamyon, kinsa iyang kanon ba? I like that. Ang pride. So magbantay-bantay kita kay if you're not careful, we get eaten by this pride. Romans 5:10. Okay, pride man gyud ni ang famous mag-famous ta Brad naa man gyud ang nakadwell dinha dili man sa gitudlo sa Dios nga humility. Wala gyud sukwahi. So when it's about pride, that is one of the 7 capital sins. Unya mao na siya kanang kining pride kinadak ani sort of dako jud ni siya kaayo. Mao ni nga muingon jud ang atong simbahan nga the number 1 virtue is pride. Is humility. The next second most important virtue is humility. The third most important virtue is humility. Kay kining pride dako agid ani gid niya nga capital sin. Dako jud siya kayo niya. Daghan siya mga gaway-gaway nga mga sala. No, nya to di ra ganita nagsulti pero sa atong tinanauan pwede na. Siguro no, sis, I'd like to believe nga nahuog na siya nature sa tao ang garbo. Yeah, the pride of life, Brad. Maobitaw na ang tao maningkamot yung trabaho. That's a pride of life to be able to stand, protect himself. Naaman ang pride of life ko. That is in our DNA. Because when God created man, He was supposed to be perfect. That's true. So we were supposed to be perfect. So that is already in our nature to really be above all things. Kana, switching man na, Brad, sa carnality. Kaya ang pagkasa sa tao, ang iyahan ng lawas mo ay napakadakan. Dili na ang iyahang pagkabalaan. No? So pag switch na nabali na ang mata sa tao tuan as lawas kanunay. When ang lawas temporaryo ra unta, ang lawas mudugta ra, malubong ra dito sa menteryo. Pero ang gipakadak-an na sa tao nabali na, ari na siya magnaning at things that are irrelevant for eternal life. Yes. Yes. So mo lagi na nga pamaagi sa kaaway ba, pamaagi gyud sa yawa ba. Okay. Dito naman ni sulod ang kamatayon pagsuod sa sala sa kalibutan, di ba? Tanawar good makaingon jud kog DNA nato ba, nature gyud nato to preserve life. Kay kung ikaw hat-an ka diha o kanang pasakitan ka, manalipod man jud ka sa kagalingon. Kung dunay gusto mo patay nimo, mudagan man jud ka. Kung dili pa musukol ka, nganong nature man na sa tao, maski sa mananap, because we were supposed to live forever. That is in our DNA. That we were supposed to live forever. Pero tungod sa sala, mao na nga sumaan mo sa gisulti ni Sister Shirley nga noon sa to na twisted na ba? Mura na tag nalibat. Oo. So, nalibat ang tao, ang pakadak-an, ang lawas na imbis ang kalag. Giguba yun sa yawa yun. And so, this one is really important yun bitaw. Brad ka na bitaw Matthew 6. Kay kung seek you first, mura man nag-direction, seek. Gisugo man ta, unaha pagpangita ang gingarian sa Dios. Pero musumpaki kay tana, we become disobedient,
dinha makatagamtam din ta. And this one, when we seek the kingdom of God, we have to follow, we have to obey. Kay kung di ta na siya unahon, anha na magkayagaw ang kinabuhi. Ningon siya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and then everything else will be given unto you. Yes. Amazing man jud ni siya kaayo because Nya kompletohon sa Genesis. and His righteousness. Dili na kuhaon. Kaya doon na may uban. Seek first the kingdom of God and everything will be given up. That's to you. true. Nya dili maingon malagi. Oh, mutuo lagi ka pero dili mo patuo. So it's very important for all of us to really obey, because without obedience, pagkita og anak, unya ang anak supakiro kayo. Unsaon nimo anak kung maingon kag lingkod? Di gyud mo lingkod, magdagandagan. Ingno na sad nimo, kaduha na ka ha, lingkod lagi. Di na gyud kisig-kisig gyud. Unya kapinan pag ana, ungso-ungso. Unya kung ingno nimo lingkod gud, nya mulugnot gyud kay di gyud mo lingkod. Unsaon nimo ang bata? And same with us. All of us. We do not please God if we are disobedient. That's the word. We do not please God. In Hebrews 11:6, it is only through faith that we have to come to our God. Without faith, we do not please God. Di jud makapahimuot kung walay pagtuo. Unya ang pagtuo meaning obedient. Kay kung wala ta ni tuo, lisod sa kay mingutang ni tuo ta niya, dayon dili ta mo patuo. Dual bitaw ang standard, Brad. For example, Brad, no? For example, no? Musimba ta, nikalawat ta, inya inigpauli. It's the same. There is no renewal. In other words, ni uli gyapon sa usak ka pagpuyo nga wala gani na kasal. How do you explain that? That is really kuan klaro kayo nga disobedient kay do na may gihimo ang Dios nga sakramento sa kasal, diin ang panag-ipon sa managtiayon gipanalanginan yun. So kung ang usa ka panag-ipon walay panalangin, sa ato pa supakira. Nagsupak. Unya kanira mo pagka masunuro nato sa sugo sa Dios, dili kay pinili lang nga magampo lang ko. Di lang ko magpakasal. Kaya na ba? Di ba? O, pra nang gyapon mo ingon ka nga, gipasaylo na lagi na ko siya, pero di ko kalimot. Anya, gipasaylo na lagi na, pero di lang sa mi magtagad. No? So, mga ingon ana, no? Ay, Sister Oding. Nagtanaw din si Sister Oding. Anada, Sister Oding. Hello, Sister Oding. So, hello sa atong mga suki. Again, atong suki, Sister Pasita Seno. O si Doc Nap, Brother Doc Nap Camacho. Hello din ha. Kumusta ka, Doki? Okay na ba imong surgery? We hope that you can now see clearly. Di ba? maayo na kastanan si Brother Nap. He just had a very successful eye operation, and he's now very well. Oo. Unya ato ning i-greet sa nang atong mga viewers nato sa Hong Kong OFWs. Kumusta na mo din ha? Yes. Atong mga suki, sila si Brad Dodong Sakay. How are you? Kinsa pa ng atong mga suki din ha from all over the world. Si doon na tayo laing viewer karon. He's watching us live. Si Bienvenido Lagahid Jr. Hello to you. Hi, Brad. Casas Donel. Unya ang atong mga sisters diya sa Sister OFW sa Hong Kong. Hello to everybody. And so kining atong mga viewers karon, maingon ni sila kanang inyo bang topic nga fame, ang mga viewers ninyo kami pananglitan di man may famous.
So what is the relevance of that topic of yours when we are not Taylor Swift? We are not, the mayor of this or the owner of this and rich and famous. How is this topic applicable to all of us? Very relevant, because this is one thing we should be very careful about. By chasing after fame ba, kay kining, whether we like it or not, bisag asa ka pang partiha sa kalibutan, bisag unsa may mo kahimtang sa katilingban, duna gina nimo ang pagpaningkamot nga mahimo kang inila. Secret pride lagi. Yeah. In fact, pwede ang secret pride in a family, sa usa ka pamilya, like pananglitan, 5 ka bukmagsuon. Unya, dinha sa 5 ka bukmagsuon, naadyo'y mulabaw, dinha niya naadyo'y mutoy hakaw, dinha nga maingon nato nga kini ako gyud or mao gyud, no? There it sometimes is not said, dili na gisulti, pero makita nimo sa movements nga duna gyud naggimok-gimok dinha nga motivated by pride. And when there is pride, that is an opposition of what Christ encourages us to do, which is to be humble. Humility. Pero dili na to subton sis nga kubingong kag-humble ka nga di na ka maningkamot. Yeah. Akong pasabot nga di na ka maningkamot nga mo asenso sa imong kinabuhi, dili na mo atong pasabot ha. Kanang magpadaog-daog na lang ka. Dili sa na siya humility. That is stupidity. At tingali, one takeaway nga sa atong panaghisgot karon is because pride, being famous, which is just temporary, no? Temporaryo ra siya, dili gyud siya mo last forever. Kay mamatay ra man gyud ang tao. Mao na atong nabasa sa Salmo 49:17 na ang ato gyung paningkamutan di ay mao ang pagpangita gyud sa gingharian sa Dios ug ang iyang katarong. Diba? Because it's only the name of the Lord that lasts forever. So ug duna tay take away dinhi nga should we strive for being famous and being known and being rich? Mao ba na ang gidemonstrate ni Jesus Christ when He came to earth? No. Because actually, ang yang gidemo is, I am God. And then I have to humble myself. He humbled Himself and became one of us, even if He is the source of everything. Nahimo siyang, nagpaubos siya, took off His divinity and became one of us. Mo na grabe kaayong gidemo sa Ginoo nga nagpakatao. No? Actually, the desire for fame kining mga butanga, these are only one of the fruits, sis. Sa usa ka gigikanan sa tanan. Kining mga butanga, these are meant to satisfy actually our thirst for happiness. Gihimo ang tao, matod pa sa atong ebanghelyo karon nga for I have come, Jesus said, I have come that you might have life in all its fullness. So ang tuyo ra gyud sa Dios nga kitang katawhan, kita mga binuhat sa Dios, kita nga mga katawhan sa Dios, makabatunog sa kinabuhing madagayaon. Pero ang definition man gud nato sa happiness, diha naman ta nagkalain-lain. Supposedly, the happiness that we should go after, work for, it is the happiness to be with the Lord. It is the happiness of heavenly things, of being in heaven. That should only be the kind of happiness that we should aim for. Pero ang katawhan magod ay malipay ko diri sa kwarta, malipay ko diri sa mga chicks, malipay ko diri sa mga pagkabantugan. Nagkalain-lain ng ato ang description, nagkalain-lain ng ato ang definition sa kalipay. Nga unta or usaram di success. kalipay. Or success. So what is success? That is also very broad, no? So ang ato ra jud ang tuyo ra jud sa Dios ng atong tuyo og tumong
sa kalibutan, sa iyang katawan, nga mahiusat ta niya pagbalik dito sa gingarian sa langit. And that's why it's very important to seek the kingdom of God and His righteousness, that we abide by His will. Kay kung dili ta mo abide sa iyang will, ang mahitabo, daghan yung kayong kalandrakas ang atong masinapit. The only way is to be obedient to Him. Amen. Unya, kung dili ta kabaong mamati, because faith is increased through hearing the word. Unya, kung dili ta makadungog sa pulong sa Dios, dili gyud mangita gyud ta og mga butang nga mutagbaw sa lawas nun nga panginahanglan, lawas nun nga mga yango-ngo. We focus on carnality instead of our divinity. So that's why kini bitaw mando man seek ye first the kingdom of God. And if we don't listen, we don't align with the will of God, mao na giingon nga madiskarel gyud. Unya ang kapaitan ng pagka-discarrel sis, all your lifetime, naningkamot ka, nagbinutan ka. Tanan imo yung ipanikamutan o successful kay kastanan. Apan sa usalang kahigayon na masayop ka, mapukan ang tanan. Brad, you know what? Ing-ani siya, ako alang ning pamalandong, no? Nga when a person, for example, ako, disobedient ko sa Ginoo, God has nothing to do with me. Parehas na sa anak nga miingkag kahit siya kay go, pasagdan na lang ta sa Ginoo. And it is also Bible-based. Like, God leaves us, niya, pasamutan ta niya, kung gahi tag-o, ay mga gahi man yung mga go on your way na lang. No? And so, when we are disobedient to God, God leaves us alone. God has nothing to do with us. Kaya nga no, di man ta magamit sa Ginoo. Somebody's watching us from Manila right now. Oh, is that so? Your friend. Who? Doc Baby. Oh! Doc Baby! Hi to you and to the entire family. Hope you are well. See you soon. Yeah. Okay. So, ingunana na siya mga kaigsunan. Let us be very careful of the things that we desire in life, especially when we are after fame. That's true. No? These are the workings. Dili mo na siya dautan per se. Dili mo na siya dautan. Apan, kung wala na kini mahisubay sa mga sugo sa Ginoo, sa mga pagtulunan sa simbahan, ana na ng delikado diha. Bantayan nato. So how do we go about it? Unsa man, when you are prayerful, that's when you are guided by the Spirit. So we should stay prayerful, and not only in words, but also in mind and in heart, inside our hearts. And I think that one gives us awareness if we are constantly connecting ourselves with the Lord. That gives us awareness, like, wait a minute, murag nahiwi na ko da, murag nalabian na ning akong kagana aning butanga da, murag nalabian ning akong paghatag o gibugaton sa kwarta, because you will know that nga nalabihan diha dapita kung di na ka wala kay time po pagampo, wala na kay time nga mamalandong, wala na kay time para sa pamilya, murag tuan na lang gyud didto, pila na ka oras ang gigahin para sa pagpangitag kwarta. For example, if you're a blogger and you're watching this show right now, think about how many hours you spend in making that vlog. Then you will know if it's dominating your time. You will know. Amen. We just need to be very careful. We just need to be more prayerful. We just need to be abiding by God's will in our lives. Actually, Brad, ni-insert ra na ko karon, no? It does not have to be fame, money, and pride. Think at what
is eating up your time. Unsa may nagkaon maayo sa imong oras. Kay kung unsay nagkaon sa imong oras, that is our priority. That is where our treasure is. So, kung gusto ta mo ingon nga ang treasure nato ang Dios, ato gyung pun-an ang atong oras para sa Dios. Amen. Amen. Igsoon, ikaw, unsa may kasulti? Unsa man karon ang imong priority? Kinsa man ang imong priority? Ato na ba napangandaman ang atong kaugalingon sa pag-abot unya sa atong Ginoo? Andam na ba kitang matubang kaniya? Kung pakyas man kita, dili pa ulahi ang tanan. Kay kitang tanan, madagma man yun, masayop man yun. Apan, kinahanglan nga ato yung isilsil sa tong panumduman yun. Di yun nato hikalimtan. Nga ang Ginoo nato, sa kaginoo, nga mahigugmaon, mapasayloon, ug sa kaginoo, nga iyahang kinabuhi mismo gisakripisyo tungod og alang kanato. Amen. Walang hibaw ang atong paghisgot-hisgot may tungod sa dungog, bahandi, popularity, or being famous. No? Natapos na brand. Unya, dinhi atong gitikyupan ang atong topic on fame. Next time, please, we join you and encourage you to please dial in, give us a text, or give us a call kay pwede nang mag-patch ta. Okay? So, sa ngalan ni Tatay Dodong Limjua, na wala to mahikauban karon, so manamilit na kami kaninyo. But before that, we'd like to enjoin everyone in Surigao. We'll see you this Thursday, Friday, Saturday. There's Sunday until Sunday. There's going to be a 3-day WJS there in Surigao. Sister Inday and Brad Dodong will see you soon. See you soon, Surigao. Nining dako kaayo nga pahigayon nga Walking with Jesus seminar. Amen to that. And I would like to request Sister Shirley to lead us with a prayer now. Kaya nakita na ko nga on fire kay Sister Shirley karon. Let us put ourselves in the holy presence of God in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Almighty and loving Father, we are sorry for the many times when we do not give you priority. We are deeply sorry, Lord God, when we take all these things like money, popularity, and being famous as the top of our priority instead of you, Lord, whose name will last forever and who will take out this temporary breath and temporary life that we are borrowing from you. And so all glory should return to you, Lord God. We exalt your name and we give honor to you, O Lord, because you deserve to be honored, not anything else. Anything that goes against that, O Lord, is already disobedience. And so, Lord, you'd make sorry, Lord God, for the many times nga ni-disobey me sa imong kabubuton. And we ask that every viewer of us today will also feel it in their hearts, that you send your anointing, the Holy Spirit, that you open their hearts, you open their minds, so that they will see that the priority should be you, O Lord, nothing and no one else but you. Blessed Mother, continue please to intercede for us. We love you. Thank you very much. And so we say, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen, amen, amen. And so, we say, we appreciate you. Daghang kayong salamat.
sa inyong pagpadayon kanamo dinha sa inyong panimalay. Mainyo ang panalangin, ato ang panalangin natong tanan dinhi kay wa kitay mahimo kung wala siya. In the meantime, let us continue to be the salt and light of the world. Yes. So have a blessed week ahead. And in the name of Tatay Dodong, let us Yes. all have a blessed week ahead. God bless. See you next Monday. Shalom. How